Finally, nakarating na kami ng bonggang-bongga. Excited na tayo, no? Ano kayang gagawin natin dito? Kasi ako, pare, clueless pa ako sa gagawin natin. Kayo, meron na ba kayong idea? Ako, siyempre, yung trademark ng Team Pausbong, interview. Interview, di ba? Yeah, paano? Team Pausbong! Yan. Sana, pare, makapag-interview tayo mamaya kasi wala pa tayong idea, eh, no? Oo. Sana kahit hindi si Sir Patrick o kaya yung anak. Oo, yung anak, sino man ma-interview. Sino man ma-interview natin, sapat na. Tsaka ma-showcase din yung mga product. Ma-showcase yung mga product. Oo. Kasi it's a big privilege sa atin lahat na makapasok dito. Siyempre kasama natin yung ibang tropang vloggers. Kaya abangan ninyo itong gagawin nating munting content. Sana mag-enjoy kayo ng bonggang-bongga. Kasama ulit natin si paring iVlog Moto, kasama si Yams TV, Kuya Rancy Vlog at paring Kigi. So simulan na natin. Huwag na nating patagalin pa. Mainit na! Let's go! Mainit! Kasalukuyang umiikot na naman tayo dito sa farm ni Sir Patrick Antonio. Alam mo, napansin ko dito sa farm nila, sir, mga kapatid, is sobrang linis. Sobrang linis. Mamaya papakitahan natin kayo ng drone shot mamaya para makita nyo kung gaano kaganda. Hi guys, magandang araw at kasama nyo na naman ako ulit. It's your boy Kigi. At may matindi. Grabe, sobrang tindi na kasama natin ngayon. Isa sa mga bloodline ng legendary. Malalaman nyo kung sino. Ito ngayon, ang co-host natin ay si Sir Tony Antonio. Yan. Ayan, maraming salamat. Team Pausbong. Yes, ayan. So anyway, dito ano bang atin, partner? Salamat. Kasi ngayon lang ako nakakita ng breeding pen na may damo na ganito. Sir Tony, ano po ba ang purpose natin? Bakit ngayon? Okay, dito I will not get too much into details kasi isa sa mga topics namin pagdating ng nagsasalita si Airpat. Pero unang-una, hindi po ito breeding pen. Mukha lang. At ito tinatawag namin grass pen. Okay? Dito kadalasan nagpapahinga ang manok o ginagawa rin namin silang running pen. May kasama silang kapartner para habulan sila, para na-exercise sila. So it's a grass pen. Iba pa po yung, bukod pa po yung aming, mamaya daling ko kayo doon, yung aming flying pen. Pakita ko rin kung ano itsura ng flying pen. So hindi po to flying pen, grass pen, more of like running pen nila, pahingahan nila. Kung makita mo yung manok sa loob, wala siyang tali. Diba? So nawawala yung feeling of constraint niya. Mas wild na wild yung pakiramdam niya. Parang nasa free range siya. Diba? Parang psychological training din yan. Ayan siya. Ayan. Sobrang solid nito, sir. Kasi yung iba napapansin ko sa mga farm na nabibisit po namin, yung gamit nila or buhangin. Ang kaibahan po ba nun, sir, is parang pampatigas po ba yun ng paa? Hindi naman. Wala naman sa pampatigas ng paa. Siyempre, sa amin lang is swerte, maraming damo dito para may carpet, para iwas tibak din yung mga manok natin. Diba? Kasi minsan naman pag matigas na lupa, doon nag-umpisa ang tibak. Nagiging caution is yung constant na mayroong abrasion, may naapakan na matigas. Kaya as much as possible po, tawag dito, we keep it na meron silang damo. Pero sa advice ko lang, sa mga baguhan na wala naman ganyan eh. Tingnan mo na lang na hindi matigas masyadong inapak-apakan or cording air na manok mo, paano dinade-develop yun. Para makaiwas tayo sa tibak. So guys, yan, natutunan natin ngayon ang magandang explanation ni Sir Tony para makaiwas tayo sa tibak. Kasi yung iba, followers natin na wala naman silang facilities na ganito kalaki, at least nalaman natin na para maiwasan ng tibak, maganda yung malambot yung maapakan ng mga estudyante natin. Kung gusto nyo, pakita ko rin sa inyo para makita na ating viewers yung difference ng grass pen sa ng flying pen. Tara, let's go! Ito yung mga kapatid ng mga
ginagamit natin. Yung mga gray. Ayan. Ito yung mga bullocks natin. Mga roundheads natin na meron tayong mga sweater crosses, which is yung pareho ng sweater gamit natin. Yung mga dink. Ayan. Kung makita para makita nyo naman siya. Kasi nandito sila ngayon sa tinatawag na buhangin or flying pen. Tawag dito para may exercise sila. Bakit buhangin ng baba? Para, di ba naranasan nyo na magtumakbo sa sa beach? Di ba ang hirap? So, dumadagdag ng bigat yan. Exercise sa legs nila. And of course, yan, mga nasa, if I'm 6'1", ang tangkad ko, mga nasa 7 feet yung taas nung tuntungan nila. Ayan. So, yan ang tinatarget nila. Kaya ito rin rason sa mga baguhan kung pagkataka sila bakit yung sinasaran yan. Ang mga manok are, they are naturally curious animals, di ba? Lalo yan, pag yung bagong lapag yan dito, wala siyang makita dito eh. So parang, ano yung batang dilim? Pero may maingay sa labas. Gagawin niya. Lilipad ako. Titignan. Okay. Isa pa nga ako, minsan ginagawa ko, so may mga tamad-tamad na ganyan, papakitaan ko ng inahin, bababa ko sa harapan. So, sasabihin niya, chicks, lipad. Bababa, wala na naman, akit na naman siya. Uy, chicks, andyan ka pala, bababa, pasaan na naman siya. Di niya alam ngayon, akit baba siya. Na-exercise ngayon yung kanyang ito dito sa farm na pinutukan nyo ngayon, ito mainly is for our conditioning. Conditioning concentrated talaga itong lugar na to. So lahat ng mga pilina na galing doon sa bundok, which is, like I said, hindi naman sa pag-ano. 40 hectares yung farm natin, andun ngayon yung mga breeding natin. We've been doing this. We've been breeding noon pa. Actually, boy pa yung aking late Uncle George, cousin ng father ko. Nag-breed na, pati ako. We've been doing our breeding, but we never just went commercial. Hindi naman sa pag-ano, but syempre, sa mga kinukuha namin, mga kaibigan namin, mga breeders, di ba? Kilala kaya kinukuha natin ngayon, si Tito Bebot, no? Dito, we've been getting birds from them for how many years? Syempre, nasa-select namin yung pinakagusto namin. Tawag dito, we use them for our own breeding, then we infuse the same pretty much line, di ba? So, tawag dito, it's, sa kagaya ng sinasabi ko, kung marami siguro kontra dito, hindi lang naman talaga it's about breeding. Kasi gusto ko rin maitackle dito ngayon yung sinasabi ng iba na parang, tawag dito, galing na manok ni Pedro, di ba? Kakar lang si PA. It's not that eh. Ang point ko dito is, maraming magaling na breeders, pero pag walang magaling na pipili at magpapakilos sa manok mo, wala ring silbi, ang galing na manok, di ba? Gaya sinasabi ko lagi, I don't know, it went viral sa isang sinagot ko na nun. So, parang kunyari lang, bibigyan ko si idol dito ng Ferrari. Pero hindi mo naman kayang i-maximize yung lakas, bilis, galing ng Ferrari. Hindi ka rin manalo ng karera. It has to be both, it should work hand in hand. Someone should be, meron tao na magaling pipili, hinahanap niya sa isang breeder. Nakuha niya, hindi pa tapos ang challenge doon. Diba? Pagdating sa farm, kailangan mong alagaan, kondisyonin, i-maximize yung galing ng manok na yun. Diba? So, sa akin, kung mayroong kukontra, wala magagawa. But for me, experience-wise, with all the years that I've seen us working with other breeders, tawag dito, at the end of the day, dito pa rin malalaman yung pinaka-final resulta ng manok. Because yung pinili mo doon, kailangan mong dalhin dito, i-kondisyon, ayusin, at i-maximize. Hindi ko po yung nasabi na magaling kaming breeder. Like I said, walang pinakamagaling na breeder, walang pinakamagaling na cocker. If you agree with me, galaw yung camera ninyo. Diba? Everybody is good at their own right. Gaya ng sabi ng ama ko, it evolves. Diba? Walang magaling ngayon. Diba? Tao dito, ang father ko naman, one of his point naman, kaya nga, mas we still get we still buy roosters or get roosters from our breeders, our friends, di ba? Hindi porket anak ka ng dalawang champion na basketball kasi galing mo na si Jordan, di ba? Ganun yan eh. So iba pa rin yung talagang napipili mo yung gusto mo, no? That's how my father thinks, di ba? We're here, we're doing our part. Ang pinakapakay talaga ng Sagupan is to help other cockers to improve also in what we love. Pagdating sa mga tips ng father ko, yung mga ginagawa namin dito, it's all natural. Meron tayong selection, of course, selection process, kung saan nakita niyo, ang daming mga boys dyan. They bring yung mga candidates. Parang eskwela rin siya eh. Parang sabi mo na lang Air Force School, Top Gun. Lahat ng kandidato
ng barangay 1, 2, 3 dadalhin, pipiliin, pasikip ng palit hanggang maiiwan na yung pinaka-top gun. Ang kagandahan dito, siguro masasabi ko, one of the good qualities ng Sagom, when I say that, my father, and yan din ang lagi ko nakita when I was still through the years I was growing up, ever since, hands-on po siya. Kasi gusto ko rin makita nila na who Patrick Antonio is. Because years ago, Patrick Antonio like this. Lumaki ako when I was like around 8 years old, ang mga manok po namin. Nakatira kami sa Mandaluyong noon, hindi sa loob. Sa labas, ilinaw lang. Okay, hindi po sa, kidding aside, we used to live in Guerrero Street. Sa Mandaluyong po yan. Ang mga manok ng ama ko noon, saka ng uncle ko, si former Governor Alvaro Antonio, andun lang po mga manok noon. Nakasoga lang sa tabing kalsada, tabi ng kanal, literal. Okay, bago sa likod, 4 na butas sa apartment yan sa likod, may ilang nyog na nakatayo noon, andun yung 2x2, tuntungan, bago andun yung mga kawain ng kulungan. Pag ko tandang-tanda, trabaho ko noon yung tagapagpakain, pagpainom din. Okay, kasi mga tito ko, ama ko, puno magmamanok. Saan ka pupunta? Alam mo magkalapati ka. In fact, a lot of famous handlers, I don't want to say names, but doon nag-umpisa, natatandaan ko yan. Doon sila nag-umpisa, naturuan ng ama ko. Marami rin siguro natulungan ng ama ko. Diba? Hindi siya perfect, but sa akin, hindi na dahil ama ko siya, dinaangat kung ano niya. But ito, I'm talking from experience. Because through the years, nakita ko talaga. Diba? And ano pa bang may dadagdag ko dyan? Yan, from there, ito pa sa, hindi naman Cinderella story, pero sibag at tiyaga talaga. Kaya ang father ko is always go in there with the firm set that yung mga manok mo, ipapalo ang ginawa mo, yung pinagpaguran nyo, yung from conditioning to pointing and everything, yung selection. Diba? Yun lang yung lagi niyang sinasabi. But at the end of the day, you really have to work hard for it. So ngayon, yan, natapos natin yung interview ni Bossing. Ngayon naman, ipapakita natin yung mga linyada ng manok dito sa farm. Para mas masaya, di ba? Excited na ba to? Itong mga kasama ko talagang nagsimula na si Kuya Ricky. Ayan, si Yams. So, papakita na natin yung mga Nokski. Let's go. Simulan na natin ito. Mga solid, no? Ay, grabe, kakaganda itong puting to, mga materialis ni Sir Patrick Antonio. Nakakatuwa lang, di ba? Kasi nakaka-proud lang na bihira lang ang makapasok dito sa farm ni Sir Patrick Antonio. Tara, pakita pa tayo ng iba. Yan, ang ganda, oh. Solid. Di ba? Kakagandang mga pula. Ito rin, oh, kaganda, oh. Tingnan nyo naman kung gaano kaganda. Di ba? Solid, oh. Kumbaga itong mga papakita natin, at least may idea kayo, makikita nyo talaga kung ano-ano yung mga manok nila dito. Ayan, di ba ang ganda? Ayan, oh, gaganda ng tindig, oh. Solid. Ito naman yung sagupaan ng bulik nila, di ba? Ayan. Ang ganda ng bulik nila. Solid. Ganda rin, no? Lapit natin konti. Ayan, no? Ganda. Hindi mo kung gaano kaganda. Solid. Ang ganda, di ba? Mga sample, mga kapatid. Ito, ilan sa mga red nila. Ayan, oh. Ganda naman ang tindig nito. So, grabe. Grabe, no? Solid talaga. Ito pa yung bulik nila. Bulik. Ganda rin, no?
Kaganda naman nito, di ba? White ni Sir Patrick Antonio. Ito naman yung ray nila. Kaganda rin, oh, solid. Di ba? Yan. Alam mo, happy ako nyo. Alam nyo ba guys, napakasaya namin kasi tuloy din kami at magkakasama kami ng Team Pauspong. Di ba? So, yan. Pakita natin ulit. Yan ang ray. Yan, oh. Solid din to. Ganda rin nito. Hindi nyo kung gaano kaganda. Ito yung mga manoks nila. Ito rin, ang ganda rin nito. Solid, oh. Huwag ka lumapit. Ito yung mga manok ni Sir Patrick Antonio. Diba quality, diba? Ang mga manok ni Sir Patrick Antonio. Diba? Ganda, no? Diba? Ang ganda, no? Ito pa yung isang mga linyada. A few moments later. Paring Gigi, kain pa more. Ulit. Gout pa more. Proud ha, dahan-dahan sa pagkain. Yung mga tropa natin, kumakain na sila. Ano, pre? Sol? Hindi pa, pero magbabalot din ako. Happy birthday sa'yo, paring June. Ayun, happy birthday. Happy birthday. Birthday rin ito bukas eh. Pala yung mga kasama natin ng mga content creator. Yan, si paring Ibon ni June. Creator po ako ng ibon. Yan, manggagawa ng ibon. Si Kuya Ricky. Ito yung mga sets of vloggers na nakasama natin. Mga idol natin yung mga yan. Itong mga to, mga immortal to, si Inad mo to. Ayan. Immortal to, Android yun eh. Pinapawisan din po ako. O yan. Ito naman si Papa Dogs, Mr. Travel Vlogger. Ito naman si anong channel mo ulit, Utol? Bagong backyard lang, bago na naman. Oh, bago. Ito si Backyard Boy. Backyard lang. Backyard lang. Si Mr. Dreadlock. Idol na lahat yan. Original yan. Original, no? Yan Red wine. Tenen, Bob Marley yan. Wala kayo dyan. Ano sabi sa akin? Nagmamanok na rin pala si Bob Marley. Ayan, oh, Bob Marley. Ito naman, ito si Idol. Idol, anong channel mo, Idol? Maglalatik. Ako naman si Tintoy. Yan yung mga tropa natin na Charles Chu. Linyada ni ikaw pala yun, Idol. Promise. Pahawak nga, pre. Sikat ka eh. Dami mga sikat, grabe oh. Ito naman yung isa, ayun. Asa si paring Prince? Prince! Para sa'yo! Si paring Prince to. Yun ang gwapo. Itong tao na to, hindi ko kasi nakikita masyado yung mukha eh. Mahihain sa ano yan. Mahiyain si paring Pero, isa to sa halimaw sa lipa. Halimaw yan sa lipa. Pare, pag sinabing, ulit? Prince Brownie, Lipa, at Padre Garcia. Oo. Diba? Idol to eh. Yun oh. Pare, kinagagala kitang makilala pare. Hindi siguro, wala pa ako subscriber, tatatlo pa lang. Ayan. Ito si paring Kiki, syempre. Ayan. Ito pa meron, nasa na isa, nawawala yung isa. Ayun. Ito, ang gwapo oh. Ito seryoso naman itong mama na to. Itong mama na to, ang pogi. Pogi na nagmamanok pa. Videographer. Yan. Channel mo, Idol?
Tisoy Wander. O, Tisoy. Shoutout sa Team Pausbong. Oy, salamat.